Alcantara, you proceed with your statement. Your Honor, okay lang po bang makapagbigay ako ng opening statement ko po? Proceed, proceed. Ano bang gagawin natin dito? Magandang umaga po sa inyong lahat. Tinatanggap ko po na ako po ay hindi nakasagot sa maraming tanong mga nakakaraang huling araw upang maproteksyonan ang institusyon na aking minahal sa loob ng 30 taon. Subalit, nitong mga nakang araw, ako po ay nakapag-isip-isip na tumulong na lamang po sa investigasyon na to para po sa bayan. Narito po ako sa harapan nyo ngayon upang tumulong ng buong puso, abot ng aking makakaya, upang makapagbigay linaw sa katanungan sa investigasyong ito. Naintindihan ko po na hindi lang mainit ang isyong aking kinakaharap sa kasalukuyan. Mararamin po ang galit sa aming mga kasama sa DPWH dahil sa mga nabanggit na mga sinasabing katiwala sa aming ahensya. Hindi ko na po titingnan to. Ito po'y galing sa puso ko. Nangangamba po kasi ako sa seguridad ng pamilya ko. Ito pong aking salaysay ay marami pong mga tao na mababanggit at ako po'y humingi ng tawad sa mga tao na to, pero kailangan ko pong sabihin yung katotohanan. Nihiling ko lang po sa ating buting chairman, sa ating Secretary Justice po, na maproteksyonan po yung pamilya ko. Medyo napakabigat po ng mga babanggitin ko rito. At ito po ay malalaman po natin ngayong umaga. At ako po ay in good faith sa lahat po ng mga senador nandito, sa ating sekretary at sa mga nandito po lahat. Isimulan ko na po ang aking inandang salaysay, Your Honor. Sa akin pong boss, na nabanggit po nung nakarang hearing ng aming kasama, Undersecretary Roberto Bernardo po. Una ko pong nakilala si Yusek Bernardo taong 1997. Kami po ay magkasama sa Los Baños po. Hanggang dumating po ang panahon na ako po ay na-appoint na District Engineer sa Bulacan. Sa taong 2022, nagsimula pong magbaba ng pondo sa akin si Yusek Bernardo. Nandito po ang detalye kung ilan po at magkano. Ito po, ang unang taon po, 2022 ay 350 million po. Ang kasunduan po ay 25% po para sa proponent. At ako po, o yung driver ko po minsan ang nagdi-deliver po sa kanya. Noong 2023 po, meron na rin po mga bumaba. Dito po, naka-specify po lahat kung ang titulo, ang title po ng project, amount, at kabuang ibinaba po ng aking boss. Ang iba pong sistema, sa simula po ay nagpapabigay po ng tauna lang pong 10% pag po lumabas na po sa pag-NEP po. Tapos po, ang kabuuan po ay paglabas po ng GAA. Pag po sa GAA, may lumabas na wala po sa NEP, ibig sabihin po nun, maaari pong, hindi ko lang po alam procedure, maaari pong sabay kampo yun pumasok. Andito po lahat po ang detalye sa aking sinumpang salaysay. At meron pa pong mga UA po, ang program allocations po yata yon na naibabaran po sa akin noong 2024. At hindi naman po lahat yun ay sari-sari pong
project po yata yun. 2.85 billion po. Yung pong sa 2024 na UA, bukod po yung meron pong BICAM and NEP, nandito po lahat po ang detalye. Ito lang po kasi yung record na nakuha ko po sa sariling file ko po. At yun po ay meron pong portion doon na merong 30%, meron pong 25%. Depende po sa proyekto. Ang huli po ay itong 2025. Mayroong halagang 2.55 billion po. 1.65 sa NEP at 900 million sa GAA. At ganoon din po ang sinabi niya sa akin sa proponent po. Doon po sa sinasabi na meron daw pong ang ating Senator Jinggoy Estrada na di umano'y meron pong sa listahan na pinakita po noong nakarang hearing. Yun po, ako po ang nagpasa ng listing po kay Yusek Bernardo. At ang sabi niya po ay meron ka pa bang kailangan na worth 355, ilan daw po yung natitira. So ako po ay nagpasa ng listahan sa kanya. Ang pagkakabanggit lang po sa akin ay meron pang extra si SJE. So nung lumabas po iyon, sa kanya ko rin po ibinigay. Pero wala po akong direct na komunikasyon kay Senator Estrada at wala rin po akong, hindi po ako ang nagdadala, wala po kaming, hindi ko po nakakaharap Senator Jinggoy po. Si Yusek Bernardo lang po ang kausap ko. Doon naman po sa nasabi nung nakarang hearing po about the 600 million kay Senator Joel po. Ang totoo po noon, yun po ay multipurpose building. Ang request niya po talaga. Dahil hindi naman po na ma-accommodate nung nire-report ko po sa kay Yusek na hindi po ma-accommodate yung request. Nagkaroon po ng idea, kaming dalawa po ni Yusek Bernardo na tapatan na lang kung sa kwentahan lang po na ang proponent ganito, parang daw po mapagbigyan. So, nagpasa po ako ng listahan without the knowledge of Senator Joel. So, lumabas po yung pondo, I think, UA po. So, hindi po alam ni Sen na yun po ang pinalit namin sa multipurpose building. Wala pong alam si Senator Joel. So, yung binanggit po na mayroon pong 25%, ako po ang at si Yusek Bernardo ang nag-usap na gano'n na lang ang gawin para daw po matapatan man lang yung 1.5 B na request po. Inayos ko po lahat yun at dinala ko po sa tauhan lang po ni Senator Joel somewhere in Bukawi po. Ang sabi ko po sa kanya, baka pwede, pakibigay mo lang to kay boss. Tulong ko to, kung ano man ang future na plano niya, yun po ay tulong ko. Pero hindi niya po alam na doon ko po kinuha sa flood control po. Ang pangapat, Congressman Elsaldi ko. Noong September 2021, nagkakilala kami ni Congressman Saldico sa isang pagtitipon meeting sa Shangri-La, Bonifacio. Doon ay napag-usapan namin ang plano ni Kong Saldi na sumubok na magbaba ng pondo papunta sa aking distrito para sa iba't ibang proyekto. Pagkalipas ng higit kumulang na isang buwan mula sa aming unang pagkikita, ako ay nagpasa sa kanyang listahan ng mga proyekto na may kaugnayan sa flood control at ang mga proyektong tayo lumabas sa General Appropriations Act of 2022 na nagkakahalaga ng, andito po, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na proyekto po to. At ang pagkakatanda ko po to ay
519 million. Ang una po. Sa pagitan ng 4 na taon, mula 2022 hanggang 2025, naging tagapagtaguyod si Kong Saldi ng mga proyekto sa Bulacan First. Mahigit kumulang 426 na proyekto. Ang kabuang halaga ng proyekto na ito, ayon po sa nalakap kong record, ay hindi bababa sa 35 billion, 24 million pesos. Million or billion? Billion, Your Honor. Andito po yung summary. Pwede ko pong state, Your Honor. Go ahead. Sa taong 2022, yun po yung una, bycam lang po ito ayon sa record ko po. 519 million. Sa 2023, 5 billion 790 sa NEP, 3 billion 250 sa bycam, at 3 billion 890 sa UA. 2024, 5.8 billion sa NEP, sa bycam 5.084, sa UA 3.306. Sa 2024, nagkakalaga po ng total na 14 billion 190. Sa 2023, 12 billion. Sa 2022, 519. Noong pong 2025 ay 7 billion 385 na lang po sa NEP. Wala na pong kasunod. Sa bawat proyekto na pinapasok ni Kong Saldi, meron akong binigay na obligasyon sa kanya para sa pondo base sa aming kasunduan noong 2022. Ang kaniyang hinihingi na budget sa bawat proyekto ay 20% lamang po noong 2022. Kung makikita niyo po, Your Honor, isasabay ko na rin po ito, na yung larawan po nandun po sa kasama po ako na nakatayo, yung opisina, yun po yung 20% po na 2022 inaayos po namin doon sa litrato po. Subalit nung taong 2023 hanggang 2025, ito tumaas ng porsyento ng 25% po. Ang pag-abot ng porsyento para kay Kong Saldi sa bawat proyekto ay kadalasang hindi isang baksakan. Ito rin ay nakadepende kung paano na ipasok o na-insert. Kapag ang proyekto ay napasok sa NEP, ang unang 10% ay agarang binibigay ko kay Kong Saldi. Habang ang balanse na 15% ay paglabas na po ng GAA within 1 to 2 months. Iniipon ko muna po yan bago po ipadala sa kanya. Kapag ang proyekto naman ay naipasok ng Kong Saldi sa BICAM, ang unang 10% ay binabayad sa kanya matapos lumabas ang GAA at ang balancing 15% ay binibigay makalipas ng 2 buwan mula nang maaprubahan ng GAA. Pero kapag proyekto ay naipasok gamit ang UA, ang 25% ay agarang iniipon ko pati binibigay kay Kong Saldi. Ang pambayad para kay Kong Saldi ay nanggaling sa mga advances mula sa kontratista, pero hindi na alam ng mga kontratista kung para kanino ang advance na yon. Ang pera na nakalaan para kay Kong Saldi ay dinadala sa akin. Ako naman po ang nagdadala o naghahatid na hinihinging porsyento ng Kong Saldi sa iba't ibang tao niya. Hindi ko po siya na-meet during pagdadala. Ang tao niya po ay may alias lang Paul at Mark. Dahil sila po yung nag-message po sa akin through Viber, disappearing message po iyon, na doon ko po dadalhin. May isa o 2 beses na dinala ko sa parking lot ng Shangri-La Hotel, Bonifacio Global City, ang porsyento ni Kong Saldi. Paminsan-minsan man, inahatid ko ito sa kanyang bahay sa Ladybug Street, Valle Verde 6, Pasig City. Mula Ortigas po, kakaliwa ka stoplight, may gate kakanan, kakaliwa kakanan, makikita na po yung bahay. Minsan po, inuutos ko lang po, minsan po ako po ang nagbababa. May tao lang pong tatanggap, tapos po, iiwalan ko na po. Dinagdag ko na dahil lumulobo ang pondo ng Bulacan, napag-usapan namin Kong Saldi na kung meron akong pwedeng mapagbabaan sa iba't ibang district engineering office. Nang dahil dito, noong 2020 hanggang 2025, nagbaba si Kong Saldi sa sumusunod. Bulacan 2nd, 573 million. Tarlac First, 2023, 1.350. Sa 2024, sa UA, 1.650. Tarlac Second, 925. Tapos 2024, 1 billion 25. Pampanga, sa 2023, 1 billion 125. 2024, 75 million lang po. Wala pong alam yung mga tao doon na DE. Ako lang po ang kausap nila.
Hindi po alam nila yun ay kay Kong Saldi. Dahil ako lang po, hindi ko po pwedeng sabihin kung saan nanggagaling. Ito po, ang mga iba naman pong nagbababa ay nakilala ko ang kumpanyang Partstar. Ngunit kahit pamilyar ako sa Partstar, hindi ko kilala ang may-ari nito. Naging tauhan ng Partstar ang kilala ko na MK. Na-meet ko po siya sa district. Meron po siyang project na isang tulay na inabutan ko before. Sa pagkakalam ko, si MK ay anak ng may-ari ng Partstar. Nagkaroon ng pagkakataon ng 2020 na lumapit sa akin si MK na Partstar na nakiusap na humingi ng listahan para sa flood control. Ayon kay plano raw nilang lakarin ng pondo para sa mga flood control projects. Ako'y nagbigay sa kanyang listahan at nalumabas naman po ito sa GA at UA. Kinaklaro ko na wala akong alam o personal knowledge kung paano nakuha ng Partstar ang pondo at kung sino ang kausap nila para masiguro ang pagkuha ng pondo. Hindi po ako knowledgeable doon. Basta nagbibigay lang po ako ng listahan. Ang proyektong igilawad na Partstar ay pinunduhan mula sa National Expenditure Program at papondong itinakda ng bicameral conference. Ayon po sa record. Ito pa po, meron pong 2022, si Commissioner Mario Lipana po ay nanghingi rin po sa akin ng listahan. Taong 2023, nakapagbaba po siya sa UA ng 500 million. 2024, 400 million. 2025, 500 million. Wala akong personal knowledge kung paano nila nakuha ang pondo at kung sino ang kausap nila. Ang listahan ng mga proyektong naipasok ni Comlipana ay nakalakip sa sinumpang salaysay sa annex po. Andito po lahat yung detalye. Nung nabanggit po nung nakaraang hearing, former Congressman Mitch Kaayon, noong taong 2021, nakilala ko si isang pagtitipon, hindi ko na po matandaan, alam ko po birthday, na noon ay Yusek pa po ang pagkakatanda ko. Dito ay nakapag-usap kami at tinanong niya kung pwede siyang magpababa ng pondo sa aking DO. At sinagot ko naman na opo, pwede po. Noong taong 2022, nakapagbaba ng halagang 411 million sa GAA si Yusek Mitch na may usapan kami na may gastos na 10% lang po. Hindi niya po pinakailaman yon, sabi niya, bahala ka na kung sino man ang mananalo at contractor niyan. Noong ikapat na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee hearing, may dalawang larawan na pinakita ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, Senator Pampilo Lacson, kay Engineer Bryce Hernandez. Isang larawan sa isang lamesa na puno ng pera at doon ay makikita ang aking presensya na kung saan ay ako'y nakasuot ng blue na shirt at ito ay sa conference room ng lumang opisina namin. Para po sa kalaman, lahat po ng pera na yon ay para sa BICAM ni Kong Saldi. 519 million na may 20% proponent noong 2022. Ito po ay galing sa iba't ibang mga kontraktor na nakuha ng mga proyektong naipababa ni Congressman Saldi. Ang pangalawang larawan naman po ng pera na nakasalansan sa isang bilyaran ay para sa proponent ng 2023 na 5.79 billion na dadalhin namin kay Kong Saldi na sa aking pagkaalala ay nagkakalaga ng 579 bilang 10% advance payment. Aking nireserba ang aking pagpasa sa karagdagang sinumpang salaysay kung sakaling ito ay mabibigyan muli ng pagkakataon. Ginagawa ko ang sinumpang salaysay na ito upang pakita ang aking kusang loob na pakipagtulangan sa sinasagawang bisyo sa Senado, sa House of Representatives at iba pang ahensya ng pamahalaan, kaugnay ng mga anomalyang proyektong DPWH. Ito upang matuluyang palagutin lahat ng mga taong sangkot. Ilan po, Your Honor. Pwede bang pirmahan mo yung sinumpang salaysay para maibahagi sa mga miyembro ng committee ito nang sa gayon, mamaya kung meron silang gustong tanungin, at least pirmado mo yung sinumpang salaysay. Your Honor, dahil in good faith po ako, kahit wala po akong inaasahan pa kung ano ang mangyayari sa akin, I will sign this. Nagpapatunay na ako po ay willing po makipag-cooperate. I will sign this one po. Salamat po.